Magandang umaga po mga kaibigan. Magang-maga pa naman. Good enough that some others are still awake. But we are in a mass situation na dapat titirahin din natin ito. Titirahin natin ang hindi magandang gawa ni BBM. Natuwa ako sa kanyang ginagawa sa baha, pero dito hindi ako natuwa sa kanyang ginagawa. Bakit po? Ang problema dito ay inaatake niya ang tinatawag natin na principle of separation of powers, na kung sa Tagalog pa ay inaatake niya yung dapat na taglay ng kalayaan ng institusyon ng Senado. Dinadaan niya sa pabiro, pero iyon po ay patama at may warning na tila baga may ibig siyang sabihin. Akalain mo sabihin niya na gusto ni Chis Escudero na magiging independyente at gusto magiging Senado, at ang sinasabi na Senado lang ang independyente. Ganun lang gusto niya patama. Gusto niya BBM wanted to put across a message. Chis, hindi ka pwede sabihin malaya, o di ka pwede sabihin nag-aakto ka na malayang malaya ka. At Supreme Court lang ang pwede maglaya. Yan ang pag-ibig sabihin niya. At isa pang ibig sabihin, nag-akto ka, nag-apply ka sa Supreme Court kasi pinapakita niyo ang aksyon niyo sa Senado bilang impeachment court. Pinapalabas niyo parang Supreme Court kayo. Yung parang ganun. Insulto po yun. That's a big insult. That should not be countenanced. BBM must be advised not to do it again. If he wants to be respected, do not do a joke like that. It may sound be a joke to him, but for the persons who are intelligent to understand what he was doing, at saka yung mga tao na sensitibo sa mga bagay na gano'n, we have to keep the independence of the Senate and the House of Representatives vis-a-vis the office of the President and the judiciary. And we also want the judiciary to be independent vis-a-vis the office of the President and the Senate and the House of Representatives. In the same manner that we want also the office of the President to be independent of the judiciary and the Congress composed of the Senate and the House of Representatives. But in this case, what Bongbong did is, shall I call it as boboness, kabobohan. Pinapakita niya na sa patawang style na galit siya kay Chis Escudero. Alam mo kung bakit galit siya? Pinakita kasi nila ni Chis at saka grupo niya, mga senador, yung pagiging malaya nila sa pagdidesisyon. Na nagdesisyon sila na i-archive ang impeachment na kaso laban kay Sara Duterte. At ang katwiran nila sa pag-archive ay natural lamang na tatalima sila sa sinabi ng Supreme Court. Immediately executory yung utos ng Supreme Court na ang reklamong impeachment ay walang bisa sa simula pa lamang, at ito po ay lumabag sa tinatawag na 1-year bar. Meron kasi nakalagay sa ating konstitusyon na hindi ka pwedeng magsampa ng impeachment complaint na initiate mo sa more than once sa isang taon. Ang pagsampa na sinabi ni Justice Adolfo Ascona, pwede yan, magsampa kayo marami, kahit 10 pa. Pero iba yung pag-initiate more than once lang. Isa lang ang pag-initiate. So, pwedeng option ng mga congressmen na hindi nila ginawa, dapat yan ang ginawa nila. Sabay-sabay nila i-endorso, i-refer ang lahat ng impeachment complaint na natanggap nila sa loob ng 10 araw. At ibigay doon, i-refer sa Committee on Justice or Committee or Proper Committee.
Then the Committee on Justice will deliberate. At considering na may 4 matatanggap na impeachment complaint, yung pinirma ng 1/3 at saka yung 3 na inendorso lamang. So natural, let the committee decide kung alin ang piliin nila. And most likely than that, pipiliin nila yung napirmahan na o naragdaan na ng 215. Bakit hindi lang hindi sa ganun? Ang ginawa naman nila labag sa batas. Inaprubahan mo na nila yung 215 at saka nila inilagay sa archive yung 3, which is mali. Wala silang karapatang mamili kung alin ang nauna. Yung House of Representatives. Ang obligasyon nila, base sa Section 2, Section 3, Article 2, Paragraph 2 ng Article 11 ng Constitution, kapag tanggap po ng reklamong impeachment na veripikado, ibig sabihin pag veripikado, sumumpa ang nagsampa ng reklamo, na nabasa niya ang kanyang reklamo, naintindihan niya ang kanyang mga reklamo, at ang kanyang mga reklamo ay personal niya alam o di kaya hango sa authentic na talaan o records. At yun ay hindi sinampa para mangharas o mag-gain na leverage or for political purposes. At pag may nabasa na yan, sufficient na magbibilang na kayo ng 10 session days na utos ng Constitution. At kung hindi nila sinunod yan, ibig sabihin, may bad faith on the part of the House of Representatives at saka that will make now as null and void any other actions in related to the action of freezing the 3 other complaints. Ganun po yun. Mali po yung sinasabi kasi nila. Mali daw yung fact sabi ni Antonio Carpio. Bakit mali? Ang punto nila na mali, nang isa sila dyan lahat. Gusto nila paikutin kasi ang gusto lang naman nila kung bakit pinipilit nila magkaroon ng impeachment. Isa lang ang target nila, hindi yung manood sila. Kundi, talaga sila, they are after the neck of Sara Duterte. Gusto nila matanggal Sara Duterte kasi yung kanilang kandidato pagka-presidente ay walang kapanapanalo pagdating sa 2028 na election. Ganon din ang pakay ni Romualdez. Wala rin siya kapanapanalo kung andyan si Sara, tatakbo siya sa 2028. Kaya tanggalin si Sara at ang kalaban niya na lamang ay si Leni Robredo o di si Rapi Tulfo. At sila na lang magtitirahan. Ang layo kasi ng lamang ni Sara, kaya ulo ni Sara ang hinabol na hindi yung impeachment. So dahil doon na ang sabi kasi ng decision ng Supreme Court, dahil in-archive niyo ang 3 impeachment complaints na naunang naisampa, ay bawal na isampa ang pang-4 na reklamo. Sabi nila ni Atty. Carpio, hindi, mali yan, hindi totoo yan. Bakit? Hindi po ganun ang nangyari. Sinampa muna namin impeachment complaint, inaprubahan muna ng 215 bago namin inaprubahan. So, ibig sabihin, nung sinampa namin nag-action kami sa 4th impeachment complaint, ay wala pang maghadlang kasi hindi pa na-dismiss yung 3 impeachment complaints kasi ang ginawa nila, pagkatapos nila ma-actionan yung pinirmahan ng 215 ni congressman, ay sa kanila in-archive. So, ibig sabihin, gusto palabasin nila Antonio Carpio, mali daw ginawa sa Supreme Court kasi naunang nangyari ang pag-aproba sa impeachment complaint. At nung time na inaprubahan, wala pang action doon sa archive. At kung na-archive, saka pa lang magbabawal. Kung nauna sana yung 3, pwede daw, sabi nila. Hindi na pwede yung yung 4th impeachment complaint. Hindi yun eh. Hindi yun ang dahilan eh. Ang dinahilan ng Supreme Court is mayroong karapatan ang naunang reklamo na bigyan ng pansin. Bakit inuna nyo yung pang-4? Wala kayong kapangyarihan na unahin ang pang-4. At wala kayong kapangyarihan mamili kung alin unahin nyo. But sumunod kayo kung sa alin ang unang obligasyon na nangyari, yan ang unahin ninyo na atupagin. Naunang obligasyon nangyari in December 2, 2024, nung nagsampa yung naunang nagreklamo na pinirmahan ni Percy Sendanya. Pangalawa, yung December 4 na pinirma ni
ni makabayang congressman. Sila ni Franz Castro, Arlene Brusas, at saka si Raul Daniel Manuel. At saka pangatlo ay yung December 19, 2024 sinampa na pinirmahan nila ni Gabriel Burdado na congressman ng Bicol at ni Ambis Owa na congressman si ano pang pangalan no? Coltado ba yun? Si Lex Coltado. Okay. So in a way, yun dapat kung anong unang na isampa, yun ang unahin nyo. Hindi pwede yung pinakahuli. Yung February 5. So tinayuan nila ni Cheese kasi nagdesisyon ng Supreme Court na ibasura. At immediately, executory, kakaibang desisyon. Mas matindi pa sa TRO yun. Pag sinabing immediately executory. So ngayon, tumalima sila ni Cheese, ginalang nila sa Supreme Court. Yun ba'y pag-action na gusto nila maging malaya? Gusto nila maging, although malayang action yun, pero hindi sila pwede kumontra sa utos ng korte. Kasi may kasong pinanggalingan yan. Hindi basta-basta na umaksyon na lang ng Supreme Court na walang kaso. May kasong pinagmulan. At ang kasong pinagmulan ay nagsampa ng petition for certiorari si Sara Duterte at saka mga Mindanao lawyers. At tama ako, malayo pa lang, mahigit almost a month pa. Almost more than naman kasi February pa lang, nagkikriticize na ako. Sinasabi ko na tama yung petition ni Sara at mababasura yung impeachment. Nung pinalabas noong July 25, panalo ako. So, February 5, nag-comment na ako. March 5, unang buwan. April 5, 2 buwan. May 5, 3 buwan. June 5, 4 buwan. July 5, 5 buwan. At saka 20 days. 5 months and 20 days in advance. Alam ko nang mananalo si Sara. Sinunod ng Supreme Court ang sinabi ko. At sinunod din ng Senado yung aking sinabi. That's why I'm telling you the truth. Hindi natin pwedeng sabihin na makasara na ako, makaduterte na ako nang dahil lamang sa ang batas ay aking pinaglalaban. So, okay? So, ito ngayon, itong pang-insulto ni Bongbong. Pakinggan natin ang pang-insulto ni Bongbong, which is, hindi po pwede ginawa na insultuhin mo ang kahit isang kasapi ng Supreme Court. Kasi nawawala po ang kalayaan nila. Ito po yun. Tingnan mo yung kabastusan ni Bongbong Marcos dito. Hands off pa rin si PBBM sa issued impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang hands off? Pero ang action mo, iba? Hindi magkatulad, hindi magkasang-ayon sa isa't isa. Sang-ayon, sabi mo, hands off ka, pero tinitira mo si Cheese dahil si ginawa niya kay Sara Duterte. Pangulo, tila may pasaring sa leader ng Senado na bumoto para i-archive ang reklamo laban sa Vice Presidente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Tila may laman ng biro ni President Bongbong Marcos sa Malacanang Palace nitong August 14. Senate President Cheese Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niya na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Speaker of the House Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Kamara at Senado, nananatiling hands-off ang Pangulo sa usapin ng impeachment. Pero pagdating sa maanumalyang budget insertions, kung saan nadadawit ang pangalan ni SP Cheese, ang ultimatum ng Pangulo, walang sisinuhin kahit pa kaalyado. Matatanda ang 19 miyembro ng supermajority sa Senado na naghalal muli kay Escudero bilang SP at nag-archive ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. May isa pang awkward moment between the Senate President and the House Speaker during the President's presentation of the signed Government Optimization Act. Pero, unlike yesterday's remarks, sabi ni political analyst Dennis Coronacion, mukhang magkaibigan sila dyan, parang wala silang issue regarding the impeachment.
At saka parang di sila kasi I remember there were tama, may reaction si Senate Senate President Chisa Escudero na kumbaga man the other chamber is out to demolish his reputation. Dagdag pa ni Coronasyon, ang paksyon sa Senado at Kamara ay malinaw na indikasyon na walang kontrol ang Pangulo sa kanyang mga leader. Pabor man daw kay BBM ang House of Representatives dahil kay Speaker Romualdez, posibleng maging balakid naman sa pagsusulong ng kanyang legislative agenda ang malalakas na impluwensya ng mga Duterte sa Senado. Kailangan din daw malaman ng taong bayan ang stand ng Pangulo sa political tensions. Ivy Reyes, Billionaire News Channel. So, ang akin diyang take, ulitin ko pa rin, that is improper, highly improper for Wabong BBM to do such kind of a joke. For the highly sensitive persons, and for persons like me who value so much the independence of an institution, the House, the Senate, the Office of the President, and the Supreme Court, neither any of them can be permitted to throw any joke that is actually, if contextually taken, they are meant to attack the other. Kasi hindi niya lang gustong aksyon ng Senate, titirahin niya, pailalim. Bakit mo sabihin ang layo naman yung sabi mo, apply ng pagiging Supreme Court? Di ba? Kasi kaya nga, Bongbong, you be warned not to do it again. Because if you do it so, then I'll attack you again and again and again. Na bigyan na nga kita ng papuri sa ginawa mo sa blood control, tapos babaguhin mo naman. So, gano'n na lang muna tayo. Hanggang doon mo lang muna. So, yung reply ni Digong, wala naman pong kasama dito, Jimitsi. Ang issue of the time, luma na yan, hindi na yan dapat binabanggit. Out of place ka po. Pasensya na po. Ferdinand San Juan, good morning po. Attorney Tuta, pinag-usapan po natin dito, hindi joke na joke lang, kundi joke na ito sa institution na ito. Kasi may pinag-umpisahan. Hindi naman yung kay Duterte, joke na walang inumpisahan. At maluma na yun. Alam na ng tao, ito, hindi naman natin narinig na nagjo-joke to si BBM ngayon lang. Ibig sabihin po, yan, may laman yun. Okay? Okay, Ferdinand San Juan, good morning po. Para mukhang hindi si Jim H.A., hindi ka makatulog sa rape joke ni Digong, no? Aminin, Rodi Rabi. There is wrong with that. If you do not know what is that, then I don't know what is wrong with you. Diosel Rojas, Bastis, Pastor Rodi Rabi. Kung bakit na-dispar? Nakipaglaban ako sa corruption eh. Pinost ko lang sa Facebook, gayon na-dispar. So, what's wrong with that? Is that a big deal? Mas matalino pa naman ako sa nag-dispar siguro sa akin. Yun, joke lang yan ha. Magagalit ka na. JMHC, apply nga kasi si Jesus. Hindi siya nag-apply. Ano ka ba? Ang sinasabi nag-apply, pang insulto yan. Hindi nangyari yun na nag-apply siya. JMHC, kwentong barbero. Hindi po kwentong barbero yan. At stake ang democracy natin dito. If you do not know that, I do not know what is happening with you. You better learn better your head so that you will know what democracy is. Democracy is not for a joke. You can never do such a joke just to demean the integrity of democracy. Edgar Nation, Dr. Toto, good morning. Dream 2, 1, 2, 3, 4, watching from Bacor. Ay, salamat po. Jimmy Che, huwag ka magalit sa akin. Nag-express lang ako na aking opinion. Which it happens na I'm not agreeable with your opinion also. So, thank you. Good morning to all. I hope we have a good and fine Sunday. We will have a beautiful Sunday. Sige.